Sa lahat po ng mga consumers, yung mga kumukonsumo ng kuryente, meron pong balita na yung pong mga bill na ipinadala sa inyo nito pong napakawalang hiyang Meralco, mga kaibigan, para po sa 3 buwan na nakaraan. Ano ba ngayon? Mayo. Kasama Mayo, March, April, May. Yan po, mga kaibigan, baliwalain nyo na muna. Yan ang balita. Sapagkat ayon sa kanila, magsasagawa daw sila ng panibagong reading. Ibabase na raw ang bill sa actual reading. Saan sila nag-reading noong nakaraan? Wala namang nagre-reading, silang pinadadala. Dahil may quarantine, mga kaibigan. Hindi napakawalang hiyan itong talaga. Alam nyo, ang priorities ng tao, hindi na alam Liton-lito na siguro kasi kung ano na lang yung masasakyang issue. Kaya pati sa kabayo, sumakay puro sakay kasi. Umpisa pa lang ng administrasyon ni Pangulong Duterte, yan na agad ang iginigiit natin na bigyan ng atensyon ng kanyang administrasyon. Yan pong pag-aabuso ng Meralco at ng mga kumpanya ng tubig, nagsiservisyo ng tubig. Mga kaibigan, yan ho ang mga nagsasamantala sa taong bayan Hindi ka nga ginagamitan ng baril, pero ino-hold up ka sa pamamagitan ng resibo. At kung ano-ano nakasulat doon sa resibo na hindi mo naintindihan. Tapos mangungulekta, maniningil, wala naman reading. Bali ba, nagre-reading, hindi naman marunong bumasa. Yan, sa umpisa pa lang ng administrasyong Duterte. Yan na ang ipinapakiusap ng ating palatuntunan na talagang dapat bigyan ng atensyon ng pamahalaan. Di yung kung anong mga problema. Ang sabi nga natin nung una pa lang, hindi namin kailangang guminhawa ang buhay namin sa ilalim ng inyong administrasyon. Ang kailangan ng mga mamamayang Pilipino, gumaan ang pamumuhay. Hindi ho maging bastante, mariwasa. Malaking bagay na ho, mga kaibigan, kung mababawasan ang po'y paghihirap ng taong bayan sa pagsasamantala. Puro kayo ABS-CBN, ABS-CBN. Inold up ba kayo niyan? Mga sinasabi ninyong ginawa niyan laban sa kung kani-kaninong tao Pero ito ho, mga kaibigan, ito Meralco, tsaka yan tubig. Halos sila na lang ang ipaghanap buhay ng mga mamamayan. Bakit hindi kayo dyan nagagalit? Puro kayo bunganga. Hindi naman kayo ubra sa mga taga-Hong Kong. Makukuha ba sa bunganga yan? Sana kung ang bunganga nyo, kasi luwang ng bunganga ni kabayo. Yan ang sinasabi, lahat ng bills daw na mula March 1 hanggang May 31, hindi na kailangan agad bayaran. Alinsunod sa advisory ng regulator noong May 22. Ito naman regulator natin, itong Energy Regulatory Board, ala naman yan Baka kaya hindi masaling yung mga yan, sapagkat maraming kumikita dyan sa pangunguba,
sa sambayan ng Pilipino. Para kayong si Soriano ng ang dating daan. Walang ginawa kundi kubain ng miyembro sa pangungulekta ng abuloy. Lahat na lang inihihingi ng abuloy. Pati doktrina may abuloy. Pati Bible exposition may abuloy. At hindi pa yun, sangkatutak yan. Alam nyo dyan sa datindang, kawawa mga miyembro dyan, nakakaawa eh. Mabuti na lang, nabuko itong si Kabayo eh. Isipin mo yan, parami ng parami ang mga manluloko na yan. Ang sabi ng Meralcong manluloko, mga kaibigan, wala naman barel, hold upper. Yun daw mangyayari dito, lahat ng bills na yan, March, April, and May, magiging installment. Hurnalan daw, mga kaibigan, ano po? Depende raw sa konsumo. O, iuurong nyo ba yan kung di kayo walang hiya? Babaguhin nyo ba yan kung di kayo nanloko? Doon sa mga ipinadala ninyong billing. Alam mo itong bansang ito, wala ito eh. Hanggang bunganga lang ito eh. Bansa ng mga magagaling sa bunganga. Di katulad sa Hong Kong. Mag-uumpisa raw itong installment sa June 15 base sa order ng energy. Walang ika nga po wala namang katuturan, Regulatory Commission. At ito ngang Meralco na hold upper pero hindi gumagamit ng baril. Ang sabi ho nila magiging installment o hurnalan ang gagawing bayad ng mga consumer para dun sa buwan ng March, April, and May. Paano yun? Papatong na ng papatong yun, mga kaibigan. Halimbawa, May. Di June ang susunod mong bill, di ba? Paano mong hulugan yun? Babayaran mo rin ang buo yung June. Pagkatapos, meron kang kasama dun sa dun sa utang mo. Ay, naku, mga kaibigan. Pahirap ng pahirap. Ang sistema po nitong bayaran sa Meralco. Kasi, winalanghya ka agad. Sabi ko na sa inyo eh. Nung umpisa pa lang na sinabi yan na bawal silang maningil dahil sa lockdown, mga kaibigan, sinabi na natin dapat may utang ka, magbayad ka na. Kahit hindi ka pa sinisingil. Kaso nagsarado yung mga opisina nila, di ba? Kaya walang paraan. Kasi kung bukas yun, pwede ka na magbayad eh. Ang problema ron, walang reading. Babayaran mo yung hindi ni reading? Naku, Sus Mariosep. Ayan ang sabi. Mag-uumpisa ang installment pa sa June 15 base sa order daw ng inutil at wala naman silbing Energy Regulatory Commission. Sa bandang huli, kung ano yung gustong singilin sa'yo, doon din tayo babagsak mga kaibigan Kasi wala rin namang gagawin ang ERC dahil wala naman silang kapangyarihang patawan ng parusa yung mga yan. Ang sarap ng buhay ng mga nagsasamantala, po. Walang parusa Eto, ang importante daw, ang main point dito, gagawin ang meter reading sa May. May na ngayon, magtatapos na tong May. At magkakaroon ng 0% installment para kahit paano yung mga kababayan natin hindi mag-aalala sa bill shock na natanggap nila. Paano yun? 0% installment. Sapagkat halos lahat po ng consumers, kukunti yata yung hindi pinagluloko nito, dinaya nitong Meralco. Siguro pumili sila.
Yung mga nagbabayad ng malaki, yun ang tinarget eh, mga kaibigan eh. Oh. Eh bagay, marami ring nagrereklamo na dati maliit lang yung konsumo. Pero nagrereklamo rin. Oh. Nagreklamo sa bill shock. Nasyak eh. Sipin ninyo, ako ang billing ko para sa March, 9,000. Okay na yun kasi naglalaro ako sa ganung halaga talaga. Pero wala reading yun. Ang problema, yung March malamig pa yun eh. Hanggang April malamig pa eh. Hindi naman uminit eh. Uminit lang tayo ngayong May eh. Di ba mga kaibigan? Pagpalagay na natin, dapat bumaba. Sige na, okay na. 9,000 March. Pagdating ng April na natanggap namin resibo, sabay-sabay dumating yung 3 resibo March, April, May. Yung April, 9,000 ulit. Mga kaibigan. Matatawa ka kasi kundi mga gago yan, ikaw na consumer, alam mo yung kinonsumo mo. Ikaw ang higit sa lahat nakakaalam nun. Kung humina ka sa pag-consume, nabawasan ka o hindi, di ba? Pagdating nung billing ng May, alam nyo kung magkano? Sa akin to, hindi malaki bahay ko, liit lang ng bahay ko. 30,000 mahigit. Kaya pag sinuma total mo, ang sinisingil sa akin ng hayop na Meralco na yan, 52,000. Isipin ninyo yun. Ngayon, ito raw gagawin nilang pangungulekta. Mga kaibigan, ibabase sa last 3 months of power usage since actual reading was suspended. Nakita mo na, inaamin nila na hindi sila nag-reading pero naniningil sila. Anong sinisingil niyong hayop kayo? Di ba napakawalang hiya niyan, mga kaibigan? Hindi kayo nag-reading, paano niyo nalaman yung kinonsumo ng tao? Magkakaalaman yan pag nag-reading sila. Ibabase mo ngayon doon sa lumabas na konsumo doon sa mga nakaraang buwan kung nagtutugma doon sa reading. Paano kung hindi magtugma? Mga kaibigan, paano? Di ibig sabihin, kawawa dito nagbayad na. Bagay, ang laging dahilan yan i-deduct doon sa mga susunod na billing, deduction. Walang hiya kayo Hawak nyo na yung pere. Di ba? Yan ang isang kawalang hiyaan ngayon. Prepaid. Di ba yung mga card? Doon ka agrabyado ang publiko Pati sa mga, toll gate, na mga expressway. Hindi ba nagpi-prepaid ka dyan? Magpapaload ka? Hawak na nila yung pera mo, hindi mo pa nakukonsumo Ganon din yung naglo-load lang ng sa cellphone, mga kaibigan. Yung daig talo, kawawa yun. Mas lamang doon yung pong merong plan na binabayaran sa cellphone, mga kaibigan. Kasi yung prepaid na load, mga kaibigan, hawak na nila yung pera, hindi mo pa ginagamit Hindi pa nga ginagamit, nauubos na yung load mo Ganyan ngayon ang racket ng mga negosyante rito sa Pilipinas. Bago mo makonsumo kung ano man yung ibinebenta nilang serbisyo o produkto, mga kaibigan, may hawak na nila yung pera mo, lamang na sila ron. Halimbawa, nag-uunawang mundo ngayon, nag-uunawang mundo bukas, nagbayad ka ngayon, di nasa kanila yung pera mo, o kaya namatay ka ngayon, nagbayad ka, namatay ka kinabukasan, sino pa, paano mo mababawi
ibinayad mo ron. Wala na. Hawak na nila. Panalo pa rin sila. Patay ka na, panalo pa sila. Yung total na babayaran ng March, April at May ay makakapture na yun ng actual meter reading. At kung ano man po yung naibayad nila, ibabawas din. Kita na ninyo, mga kaibigan. Di hold up yan. Nagplano ng hold up itong mga walang hiyang ito. Premeditated robbery. Ba't yan? Di nyo pinoprotesta yan. ABS-CBN, ABS-CBN pa kayo. Yan, Meralco, tsaka Maynilad. Grabe yan, mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng klaseng issue, kaya imbento yan, kaya ano yan. Noong panahon ni Marcos, ginamit laban sa kanya. Nagdadahilan para makapag-rally. Pero wala akong narinig sa kasaysayan ni Marcos na nag-rally ang tao laban sa kanya dahil mataas ang bayad ng kuryente o mataas ang singil sa kuryente, mataas ang singil sa tubig, o kaya tumaas ang presyo ng gasolina. Hinahamon ko kayo, sabihin ninyo kung merong nag-rally dahil doon. Tapos si Marcos ang pinakamasamang tao raw. Mga gago eh. Hindi kasi inabot yung panahon, nagsasalita. Hi, Percy Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Tuwing may mangyayari, nakapanig kayo lagi sa pulis. Sino pa magrereklamo sa inyo kung pulis ang involved o kaya otoridad ang involved? Sino pa ang may gana? Sino pa maglalakas ang loob? Na kanyang idudulog ang paglabag sa kanyang karapatan? Kung sa simula, yun yung pinatay dyan sa Quezon City na dating army, di ba? Mga kaibigan pagkatapos ng pangyayari, immediately ang statement ng PNP, nakapanig doon sa pumatay kitang-kita sa video, di ba? At ayon mismo sa lumabas na investigasyon ng NBI, walang baril yung tao, pinalalabas nila, may baril. Kita mo? Sino pa maglalakas ng loob niya? Isipin mo ito, kawalang yang malaki na. Mga kaibigan, pang-aabuso na, ano tawag mo dyan? Pagsasamantala sa mga kababaihan? Isipin ninyo yan? Quarantine pass? Kapalit, sex? Ano yan? Yan ang pakialaman mo, Secretary Anya. Akalain mo may sinasabi to 200,000-300,000 OFW magsisiyo. Ano karapatan mo maging spokesman ng OFW o kaya matters na related sa overseas contract worker? Wala namang krimen dyan. Doon sa may pakialam kayo, lahat pinakikialaman Ngayon lang ko nakakita ng ganitong mga opisyal mga kaibigan. Lahat ng planuhin ito, puro maganda sa salita. Pag ginagawa na, lahat palpak. Kita ninyo yung mga OFW na hindi naman kinwaranting, kinulong Isibo, 4 na pong araw, kundi pa sinabi ni Presidente Duterte,
pauwiin nyo na yan. Hindi pa pauwiin eh. Hino-hostage sa mga hotel eh, mga kaibigan eh. Tinesting. O ngayon, nagtuturuan. Ito daw, Department of, ito raw, Red Cross. O yan, si Gordon. Hindi raw lumalabas yung resulta, mga kaibigan, dahil sa dami raw ng nagpapatesting. Pero si Gordon, may bagong batas, ha? Yung pungkuan, effective na yata yung batas, kaya ang daming nag-ano sa akin, nag-mensahe. Kung pwede raw, talakayin ko. Siguro, bukas na natin mapag-usapan yan, yung tungkol sa bagong batas sa mga, mga motorcycle rider, mga kaibigan, na napakalaki ng hinihinging multa at saka napakaraming hindi makatotohanan na sinasabi silang mga violation. Hindi makatotohanan, mga kaibigan. Kahit ako, sangayon akong simple lang naman ang plakang ginagawa nito. Gusto nito, doble plaka. O di, siyempre, lalaki bayad niyan, mga kaibigan. At pangalawa, yung pagkakaroon ng plaka, hindi raw pwedeng gamitin ng motor pag walang bagong plaka. Di siyempre, titenga mo yung paano yung mga may motor na. May mga dati ng plaka. At saka, ang daming issue. Bukas na siguro po natin matatalaka yan. Akalain ninyo yung mga OFW na kinwaranti nila ng mahigit 1 buwan. Isipin niyo, kinwaranti na yun bago pa sila bumalik dito sa bansa natin. Kaya sila umuwi rito, expired na kontrata nila, di ba? Tapos na, kailangan na nilang umuwi. Akalain ninyo, ikinulong sa mga motel at saka sa hotel nitong OWA. At kung hindi pa ho, iniutos ni Presidente Duterte, hindi pa makakauwi itong mga OFW. Kaya lang pinauwi, nagsalita si Presidente Duterte, mga kaibigan. Ngayon, ito ho yung binabanggit na natin to noong nakaraang linggo pa at saka nung the other week, kung bakit itong mga OFW ay hindi pa nakakalaya sa quarantine at hindi pa nakakauwi sa kanilang pamilya. Ngayon, nag-charter sila ng mga eroplano para maibalik sa kanilang mga probinsya, malalayo, may Mindanao, may Visayas, mga kaibigan, sipin ninyo, bakit hindi nakauwi agad? Ano yan? May sabuatan ba yung Red Cross na yan? At saka itong OWA para ma-siphon at ma-suction yung pondo ng OWA? Sipin ninyo, kapag nagtagal ka sa hotel at sa motel, may bayad ho ba yun o wala? Yung quarantine doon, meron. Ba't doon kayo nagdadala? Puno na ba yung mga pampublikong ini-offer na libre? Halimbawa, Philippine Arena, yung World Trade Center, wala na tayo naging balita dyan. Meron pang Aquino Stadium. Hindi ba? Parang bakit dyan napunta lahat sa mga hotel na yan? Ang mga OFW, meron pang publikong itinayo, di ba, ginastusan pa yan. Bago ipagamit, ginawa mga kaibigan kaya siguro nagka-problema tayo sa first wave, second wave. Marami pa tayong kikitain dito. Huwag mo munang palabasing second wave ito dahil pag pinalabas mo, hindi tayo masyadong kikita pa. Yun ang pagdududahan natin, mga kaibigan. Mukha nga, itong first wave, second wave, may third wave pa. Na ika nga po, ini-expect pa tayo dito. Na magpapalaki ng pondo.
Iba pa yung balik probinsya, kailangan may pondo. Puro pondo mga kaibigan Ngayon, wala na bang project na walang pondo? Ito, project, gawin nyo. Hindi nangangailangan ng pondo. Ano yan? Yung balik China. Balik China, gawin nyo. Pabalikin nyo na sa China. Yung mga pogo. Lahat yan. Katulad ng ginawa sa Cambodia. Sarap kumain ng rice, pero can afford the price. Karne, gulay at fish, gasolina, dilis, mga presyo'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap? Habang ang iba'y napapasarap. Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-sitting, pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera, baka kayo makarma. Lagi na lang nagko-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget, ako ay nabubwisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap? Habang ang iba'y napapasarap. Kahit anong sikap hanggang may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, pagungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-sitting, pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera, baka kayo makarma. Kukurakot sila dun sa left, kukurakot din dun sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo'y huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-sitting, pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-sitting, pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Mabuti nahuli yan mga kaibigan kasi kung hindi, marami siyang mapeperwisyo na mamamayan. Meron pang sinasabi na nasa likod nito nagtayo pala ng foundation, mga kaibigan, nagtayo sila ng foundation. Itong ang nagpifinance nga yung isang Chinese na ang negosyo ngayon, malaking negosyo ngayon na pinagkakakitaan yung pogo. Kaya pala nagalit sa kanya yung pong mga residente dun sa Green Meadows, itong financer ni Leo Marcos, mga kaibigan, talagang kinahon
Talagang tama yung sinasabi niya, binild up eh. Ngayon, iba na eh. Yung overnight ngayon ang ginagawang credibility, samantalang ang credibility, pinaghihirapan yan eh, yung credibilidad sa mahabang panahon. Inaalagaan mo yan, hindi yung basta ka na lang lulutang, tapos ganyan ang asta mo, di ba? Napakayabang. Ayan po, mga kaibigan. Talagang walang maniniwala dahil alam natin kung sino yung mayaya. Ngayon, ilabas mo yan. Mailalabas niya ba ngayon yan? Ito, negosyo ko, ito. Habulin ka ngayon ng BIR. Habulin ka ng lahat. Maliban pa sa ikaw, kaya ka inaresto, hindi dahil dyan sa ginagawa mong pamimigay. Huwag kayong magpapabulag. Kaya inaresto yan dahil meron siyang mga kaso. At meron pang lumalabas ngayon, Ito ay nung unang maging topic natin, merong nag-comment. Binasa ko yung comment niya. Sabi niya kilala niya ako Yung isang lugar na dati natin pinupuntahan, binanggit niya. Sabi, alam ko nagpupunta kayo dun di nakita niya na ako roon, nakaharap niya na ako. Nakaharap na raw niya yan. At nagpakilalang congressman. At meron daw kadil o katransaksyon niya, nag-manage pa raw ng isang club yan, dyan sa Roas Boulevard, mga kaibigan. At yung may-ari o katransaksyon nilang foreigner, nawala na lang bigla. Eto ngayon, meron pang isang lumalabas na hindi nare-resolbang murder case. Yung pagkakapatay sa isang abogado. Sino itong abogadong ito? Ito pala ang abogado, pro bono lawyer, doon sa mga tenant ng isang lupa na gustong o kinakamkam. Ibinebenta, merong conversation, may telephone conversation na dapat, siguro naman, iniimbestigahan na ito ngayon ng National Bureau of Investigation dahil mga kaso ito na nag-uugnay diyan kay Kabayo. Pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong